I learned how to play piano when I was 12 years old. Tinuruan po ako ng adoptive mother ko. We were 9 in the children, puro kami naka-wheelchair. Then I decided to write my own songs kasi frustration. I cannot play other songs na kasing galing ng iba. It became my expression of my disability. Kasi parang inisip ko na itong disability nito, it's a blessing. This is the source of my strength to give inspiration to others. Nung dumating sa buhay ko, yung naalala ko lahat nung sa buhay ko, yung pag-ampun sa amin, ipinasalamat ko sa Diyos na totoong may pag-ibig at yun po yung aking nagawang kanta. At ang message po niya na sa kahit anong hinaharap mo sa buhay, ang pagmamahal ng Diyos kailanman hindi kumukupas. At yun ang maaari nating panghawakan para ipagpatuloy kung anumang buhay meron ka. Sabi ko nga, kahit na may kakulangan ako bilang may kapansanan, life is lifeless if not live for others. To sing Your Never Fading Love by Joel Tangunan. A round of applause for Marvin Ong. Of your love is boundless and so true, like it never fades away. In every season you saved us with such love, and no one was left behind. You took away our sins to purify our hearts to love. Your never fading love is the answer to our questions. Your never fading love will be found at the end of queries, 'cause your love is always leading us to you. This life is wonderful with your never fading love. The things that made us blind to see the path to you, you're always guiding us back to your light. You made us strong to hold on in spite of the sadness of this world, and unite us to be one and be a blessing to one another. Your never fading love is our shield in every storm. Your never fading love is a sun that lights the darkness, 'cause you are the love we always need to bloom. We praise your holy name, and your never fading love. Your love is beyond words, immeasurable and pure. You came before a reason, and salvation to renew. Oh, your never fading love is our life to live for others. Your never fading love is like every breath we take. You are the only love of all in this world. Show us the way to your heart. Teach us to love with our hearts, like your never fading You are never fading love.
Marvin Hyde, welcome back. Hello po. Ayan. Ayan, brother. Such an honor. Thank you for bringing me back here in ASOP. It's my what? My Ay, third naku. time? My fourth? Alam mo, Thank pagka you so much. ganyan, tuwan-tuwa kami dahil ang sarap-sarap pakinggan pagka siya kumakanta. No? At saka Wow. Marvin, Thank you. pinag-uusapan ka namin sa likod. Sabi ko, tingnan mo si Marvin, pag kumakanta siya, parang sobrang sincere. Sincero, sincero. Sincere ka May mag-deliver puso. ng kanta. Thank you. Oo. Ayan. Yes. Congratulations, man. Napakalaking honor galing po sa inyong dalawa. Thank you very Lalo much. sa kanya, oo. Susunod na tanong nito, isang karo ba nakatira? Bakit? Ay, ako yung tubong Malabon. Napaka-proud na tiga Malabon ako. May mga tiga Malabon. Mamaya sabihin mo yung eksaktong kung bibilhin ni Tony yung katabing bahay. Para parinig ka magre-rehearse. Parang sarap, Opo. sarap. Pag Parang naliligo, Parang inihele pagka tutulog. Wow. Sarap ang pakiramdam. Thank you, Brad, thank you Brad, po. congratulations. Thank you. Tawagin na natin ang iyong composer Ayan. ng Your Never Fading Love. Ito po si Joel Tangunan. Joel! Mula sa Manawag, Pangasinan. Actually, Tony, alam mo, hindi pala siya taga Manawag talaga. Yung misis niyang taga ron, acquired lang siya. Oh, okay. Ang pinanggalingan niya talaga ay sa Tondo, Manila. Ayun. At tulad nga na na-mention natin kanina, na ang adopted mother daw niya, ang nag-adopt sa'yo, right? Oo. Ay nagturo sa kanya magpiano at magsulat. Ayun. Alam mo kasi, yun yung sinasabi nila, no? Correct me if I'm wrong. Na alam mo, for somebody who's experiencing, you could, dalawang klase lang ang pwedeng maging tanggap mo dyan kung may masamang nangyayari sa buhay natin. Either magalit ka sa outcome na nangyari sa buhay mo, or you could use that as a stepping stone, a foundation, para lalo pa magpasalamat sa Diyos at makagawa ng magaganda at mas matitinding bagay. At maging inspirasyon. Totoo. At yun ang nagawa mo ngayon. Sabi ko nga po yung be a blessing to other people. Exactly. Amen. At saka pati disposition mo, ang ganda-ganda, nakakatuwa. Tinatanong ni Richard, paano ka raw nakakapagpiano? Ito pong baloktot kong kamay. Kinatutuwa kong kamay. Manika ko po ito eh. Pero ang galing. Para magaling ang teacher mo. Ay, salamat po. Magaling siya. Nagsusulat din ba siya ng kanta? Hindi po. Marunong lang po siya magpiano po. Ayun. Naiparinig mo ba sa kanya itong awiting to bago mo Wala na isinamit? po siya. Wala na siya. She passed away noong 2000. Oh, I'm sorry to hear that. Anyway, Okay. welcome to the show. Salamat po. Thank you for the story. Now, we have to face the fact that this is a competition. So, ready ka na ba, Brad? Ready na po. All right. Sino sa tatlo ang gusto mong tawagin natin? Pababayaan na muna kita. Ladies first po. Ladies first. Simulan natin sa ating cameraman. Hindi. Judge Jessa Zaragoza. I'm just joking. Alam mo, i-judge ko yung kanta, pero habang nagsasalita si Joel, talagang natutulala ako kasi sobrang saludo ako sa Joel. Salamat po, ma'am. Salamat po. Nakaka-inspire na thank God talaga na to bago matapos tong ating trabaho dito, na nakilala kita ngayon kasi very inspiring at very humbling ito na makakita ng isang tao na katulad na sinabi ni Tony na maganda pa rin yung disposition sa buhay tsaka yung aura mo. Nakakatuwa. Salamat po. Nai-emotional nga ako ngayon. Diba? Okay. Sa iyong kanta, Joel, congratulations dahil maganda ang iyong awitin. Salamat po. Yung melody ng kanta, ako gustong-gusto ko kasi very familiar sa tenga. Ibig sabihin, pag familiar sa tenga, madali mo talaga magugustuhan yung kanta. Wala na akong masabi pang iba, kundi maganda yung awitin mo at pati yung areglo, gusto ko. Very nice. Ay kay Marvin naman, wala namang masabi kasi maganda at very powerful yung interpretation ni Marvin eh. Hindi lang yung sincerity, Tony, yung sinasabi mo. Ako, ang nakita ko talaga at napanood ko kay Marvin sa pag-interpret niya ng song ni Joel, yung passion sa ginagawa niya. Galing talaga sa puso. Very nice job sa inyong dalawa. Congratulations. Thank you, Jessa. All right. Ayos ba? Ganda simula. Apo. Good choice. Susunod. Si Kuya Jimmy po. Judge Jimmy Morato.
Thank you. Again, good evening, Richard and Tony. Welcome back. Welcome back. Yes. Yeah. At kay sa ating composer, Joel. si Joel Tangunan, no? At kay Marvin Ong. You know, Joel, hindi kita tinitingnan na naka-wheelchair ka eh. Hindi. Salamat po. O, iba ang nabivisualize ko sa'yo, nakikita ko na punong-puno ka ng ng inspirasyon. O, parang yung sinasabi nung iba, kaya ako walang pera, mahirap ako eh. Hindi totoo, di ba? Pinakikita mo rito, kaya natin yan. Kaya natin yan. Tsaka sa'yo, nakikita ko yung focus, again, determination, tsaka yung intelligence. Nasa sa'yo. Meron kang gustong between na meron kang gustong sungkitin na between, no? Ito yung medium, yung asok, di ba? Alright. Salamat po. Thank you, Judge Jimmy. O, lipat na tayo dun sa doktor namin, ha? Apa. Okay. Doc Mon Del Rosario. Alam mo, dati akala ko mahirap tumugtog ng ng piano eh. At doon sa mga nag-iisip na mahirap tumugtog ng piano o ng keyboard, tignan niyo si Joel, paano niya ginagawa. Diba? I believe si Joel, nag-aareglo rin yan. Apo. Arranger yan. Apo. ganun? Wow. Paano niya ginagawa? Yun yung milagro. Diba? So, salamat Joel at ikaw Salamat ay din po. sumali. Salamat. Himayin natin yung kanta. Ako ay Sige po. meron akong papel na kailangan gampanan dito. Apo. Himayin ko yung kantang Your Never Fading Love. Melodically, ang struktura ng kanta ay malinaw naman. Alam mo kung anong mga verse, ang chorus, ang bridge. Melodically, ang construction ng each of the song sections, very clear naman. Very clear din ang mga departments o yung mga song sections. Alam mo kung nasaan ka, kung anong pinapakinggan mo. The way dinevelop yung melody ay madali naman sundan. Madali i-comprehend yung melodiya. So in terms ng melodic component ng kanta mo, wala ako masyadong nakikitang kailangan iayos. Dito sa lyrics, dito yung pupuntahan ko. I did see rito a few word replacements like meron dito, you save us with such love. If I would suggest, sabihin mo na, you save us with great love. Yan. Yung mga minor lang. Ito yung major. I notice na yung chorus mo has 3 sets of lyrics. Yan. Generally, ang chorus is defined, kaya nga siya naging chorus, as the part of the song that always repeats. Diba? Although, meron mga pagkakataon na iniiba-iba ng composer, yung kanyang creative license. Iniiba niya a word or two doon sa chorus. But generally, ang principle kasi sa chorus it should be the most memorable part of the song. Yun nga ang reason kung bakit kailangan mo siyang ulitin. Dahil otherwise, pag masyado kang generous sa lyrics, tulad nito, diba? Generous mo, daming idea si Joel eh. While marami kang nasabi, the question is, natandaan ba? Naging memorable ba yung chorus? Yun yung creative question na kailangan mong sagutin. In fact, napaka-generous ni Joel Dun, 3 sets ng lyrics, 3 beses inulit yung chorus, pero 3 beses nag-iba yung lyrics. No? Ito yung tingin ko kasi, no? We write from the point, this is another songwriting principle. We write from the point of view of the listener. Ganun yan, no? Ang intent lagi natin ay yung listener, i-claim niya na itong kanta na to, kanta ko to. So, napakahalaga yung clarity ng message mo. Napakahalaga na meron siya na pick up, natatandaan na mga lyrics or sets of lyrics doon sa kanta. Otherwise, natidefeat mo yung purpose. Kasi ang pagkanta is, pagdadala ng mensahe. No? Dito, tingnan mo ang bahay na yung chorus, siya yung bubong. Sa loob ng bahay, may iba-ibang kwarto.
Okay? Doon sa bawat kwarto, may iba-ibang kulay. May kulay yellow, may kulay red, may kulay green. Okay? Ang bubong, yun yung chorus mo na lagi mo makikita. Yung verse mo, yun yung kwarto na iba-iba yung kulay. Pero lahat sila, nandun sila sa ilalim ng isang chorus na lagi mo makikita, na dapat mong ma-memorize, na dapat mong matandaan. Yon. So, ang suggestion ko rito ay you pick the best lines from the 3 choruses na ginawa mo, ilagay mo siya sa isang chorus. At yun na yun. Tapos, every other thing you want to say it in the verses. Yung mga iba-ibang detalye, doon mo sabihin sa verses. Apo. Yan. Yan ang masasabi ko rito. But as the song exists at the moment, maganda yung mensahe. Very touching. Ang melody niya, tamang-tama. The choice of interpreter is superb. Salamat po. So ito, bibigyan ko din to ng grade na mahirap mag-fade sa memory. You know. Yung. Thank you, Salamat po. judges. Maraming salamat po. Thank you. Joel, hindi ito ang first praise song mo, no? Apo, hindi po. Hindi, meron ka pang mga iba. Marami po. Pero ano to? Bakit ito ang sinubmit mo? Ito ang paborito mo? Siya po yung iniyakan ko po eh. So na-move ka, dapat ma-move din yung iba. Apo. Ayun. Alam mo, if I may mention, napansin ko, di ba? Sabi mo, ito yung favorite hand mo. Kaya nakaganyan yan kasi yan ang tumatanggap ng blessing. Ang daming nakukuha. Diba? Salamat po. Okay. Joel, maraming salamat sa pagiging inspirasyon sa amin at sa kwento mo. Salamat din po. Good luck sa awitin mo at malalaman natin kung paano itatranslate yung mga sinabi nila, paano nila translate sa scores yun. Okay? For now, good luck. Thank you. Marvin, Yes. meron kayo pa-plug. Ayun. Please get a copy of my album. Still out on the market. My second album. It's called Sigaw ng Puso Ko under Viva Records, of course. And this May 16th, I'll be in Occidental Mindoro in San Jose. I'll be having a concert at 8 p.m. So sana po, pumunta po kayo mga tiga Mindoro. Alam ko napapanood to sa buong Pilipinas. Oo naman. So ayan, kita-kita po tayo sa Mindoro. Yan. Mga kasambahay, Marvin Ong. Yes. Okay. So, nagsimula tayo sa Manawag, Pangasinan, Tondo, Manila. Oo. Yeah. Taga Tondo talaga to. Saan naman tayo lilipat ngayon? Anong Mamaya, lupalot? yung composer, taga San Simon, Pampanga naman. Boy. Ha? Oo. Alam mo ba kung saan yun? Oo. Mamaya mo na sagutin yan at alam ko ililigaw mo ko. Yan po, kikilalanin natin sa pagbabalik ng A Song of Praise Music Festival. More songs of praise when ASAP returns. The song of praise.